We'll let the soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Iyan ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa inihaing petisyon ng kanyang dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez at ni Davao Representative Isidro Ungab na layong ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act. Sa petisyon sa Korte Suprema, kinuwestiyon ni na Ungab at Rodriguez ang sinasabing blank item sa Bicameral Conference Committee report. Sabi naman ni PBBM, I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Giit pa ng Pangulo, bahagi ng destabilization sa gobyerno ang ginagawang pagkwestiyon sa pambansang pondo. Sakali raw kasing pumabor ang Korte Suprema sa petisyon, walang contingency plan ng pamahalaan. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Tila may kahulugan naman ang sagot ni PBBM sa pagpapahayag ng suporta ng mga lider ng Visayas at miyembro ng One Cebu sa kanyang administrasyon. Anya, kailangan magkaisa ang mga opisyal ng gobyerno. Wala raw kasing mangyayari kung maglalaban-laban at magkokontrahan. Bukod sa usapin ng pondo, matapang din ang hamon ni Pangulong Marcos sa China. Kasunod yan ang pagkundena ng China sa Typhoon missile system na idineploy ng Estados Unidos sa Pilipinas. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Hindi rin daw maunawaan ng Pangulo ang pagkundina ng mga ito, ngayong hindi naman pinanghihimasukan ng bansa ang missile ng China na 1,000 beses na mas malakas sa kung anong meron ng Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Bumisita sa Pilipinas ang ilang kawani ng iba't ibang parlamentaryo sa Europa nitong linggo para masilip at maintindihan ang estado ng reproductive healthcare system sa Pilipinas. Ayon sa kanila, bagaman mayroon ng mga programa o polisiya para rito dahil sa mataas na bilang ng sexual abuse at teenage pregnancy cases, ay kailangan pa rin, lalo na ng mga menor de edad, ang dagdag proteksyon at angkop na kaalaman. Sa pamamagitan yan ng Comprehensive Sexuality Education o CSE na ini-implement na sa kani-kanilang bansa. Comprehensive sexual education, and what is interesting to see is to see that the anti-choice all the world attack this CSE program. How can we explain the importance of this program and to fight against the disinformation? Naging kontrobersyal ang panukala para sa pagpapaigting ng sex education sa Pilipinas. At para sa kanila, dahil ito sa disinformation. Dahil ang katotohanan, ang CSE ay tinuturo para protektahan ang sarili. It's really important to address this misinformation that is around there. We certainly don't in the UK teach masturbation to 4-year-old children, but what it provides some guidelines for countries to be able to, as I say, develop culturally and socially appropriate measures to teach their children. Tuloy-tuloy pa rin naman daw ang laban para pagtingin ang proteksyon at kamalayan ng kabataan pagdating sa kanilang sexualidad, lalo pat buhay pa ang anti-teenage pregnancy bill na isinusulong sa Senado. There is no single bullet that will solve this. We need comprehensive sexuality education. We need services for adolescents. We need measures against abuse that are implemented, like the statutory rape law. We need social protection, and the fifth is to mobilize the youth. Hindi rin nila nakikitang hadlang ang konserbatismo na nagmumula sa Christian o Catholic religion dahil at the end of the day, ang dapat na iniisip dito ay ang kapakanan ng kabataan. I'm from the Catholic country. We have differences between our parties, but when we talk about children and caring about children, we have the same thinking, and we think that religion has to be in the church, not in the House of Representatives, Senate. Walang
bagay ang magsisimula sa madali. Kaya dapat daw na maging bukas ng isip, lalo na kung ang gagawin ay para sa kapakanan ng nakararami. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Ito ang mga alagang kabuti ng mushroom farmer na si Robbie Motol. Kung ay ibang tanim, malawak na lupa ang kailangan. Ang kanyang mga mushroom, dito lang sa maliit na kwarto inaalagaan para lumaki. Pwede raw itong itanim sa kwarto, banyo o bodega. Basta't hindi lalampas ng 27 degrees ang temperatura. At ang pinakaastig, hindi mo kailangan ng araw. Konting liwanag lang, maglalakihan na ang mga kabuti. Napakasimple lang. So, hindi gaya ng yung traditional natin na kailangan pa nating magpapawis, lumubog sa putik. Kahit sa malilim lang tayo, nakakapag-farm pa rin tayo. 3 hanggang 4 na beses lang ito kailangan diligan araw-araw. At pagkatapos ng 45 days, pwede nang anihin ang kanyang oyster mushrooms. Sigurado pang organic. Hindi pwede ang chemicals o insecticides. Kaya mosquito net lang ang proteksyon laban sa mga peste. Hindi pwedeng lagyan natin ng chemical kasi kung ano yung binigay mo sa mushroom, yun din ang kakainin ng mushroom, yun din ang kakainin ng tao. Sa halagang 1,000 piso, pwede ka nang mag-umpisa ng negosyo ng pag-aalaga ng kabute. Sa isang fruiting bag, 10 piso lang ang cost. Pero pag ready to harvest na, pwede mo itong ibenta ng 25 pesos kada isa. Doble ang kita. Kada buwan, nasa 1,000 hanggang 2,000 fruiting bags ang kanilang nabibenta. Kaya ang kita, pwedeng umabot sa 25,000 hanggang 50,000 pesos. So doon sa takbo ng negosyo, yung ROI nito, ito lang yung nagbibigay ng 100% ROI. So wala ka na makikitang negosyo na iba na ganun kataas yung ROI niya. Maliit na puhunan, malaking potensyal na kita. Sino ang mag-aakala na ang kabuting tumutubo kung saan-saan? Pwede pala magdala ng pera. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita.